Ano ba dapat ang pagdi-display ng photos? Yung pababa ba, yung tubo, o yung pataas ba? Wala kayong mapapansin dyan na malaking dahon, ano? Halos pantay-pantay o mas maliit pa. So, kung gusto niyo nung ganyan, yung pare-parehas lamang, yung kanilang dahon, natutuyo paminsan kapag matagal na, matanda na. Pero, ang pagkakaiba nila. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Meron kasing mga nagtatanong sa akin, ano ba dapat ang pagdi-display ng photos? Yung pababa ba, yung tubo, o yung pataas ba? No? Marahil yung iba sa inyo, alam na to, no? Kasi matagal na nag-aalaga ng photos. Pero yung ibang baguhan po, papipiliin ko kayo at bibigay ko sa inyo yung example, kung ano sa tingin nyo, kung ano yung mas prepared nyo, Hindi ko masabing mali yung pagpapatubo ng pababa or yung mga nakahang tapos pinapatubo nyo ng nakalaglag yung photos, at hindi ko rin sasabing tama yung pinapagapang naman sa mga pole o sa iba't iba pang mga parte ng bahay, pinapagapang yung kanilang mga photos. Pero bibigyan ko na lang kayo ng sample, At para kayo yung sumagot kung ano ba yung prepared nyo, At yun yung ating pag-usapan ngayon, plus plant care para sa mga photos. Ibibigay ko po sa ating kubalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa ang mga photo sa mga halaman na maituturing na pambahay o houseplant, yung tawag dyan minsan, napaka-versatile nito. Pwedeng i-display sa tubig, pwede rin sa lupa, at mostly yung iba sa atin pinapagapang ito, kasi parang aerial na rin siya kung matuturing, dahil kaya niyang mabuhay sa hangin, kung halimbawa nakadikit lang yan sa pader, or kung isasabit man siya, yung kanyang part na nakabitin sa hangin, talaga namang nakaka-absorb ng nutrients, at tubig mula sa air. Kaya naman iba't ibang klase yung pagdi-display. Pero pag-usapan natin yung ano nga ba maganda sa photos, yung bang pababa yung tubo o yung pataas, So, pababa, pataas. Parang spaghetti lang. Spaghetting pataas, spaghetting pababa. Tara, pakita ko sa inyo yung mga sample at tingnan natin kung ano yung nangyayari sa kanila kapag inalagaan mo sila ng pababa na tubo at pataas na tubo. Tara! Dito po sa ating garden, meron po tayong ginawang display area dito, At meron po ako dyan ginawang parang garden ideas na actually, hindi naman siya nakahang. Pero parang gano'n na rin yung nangyayari dahil yung mga paso po natin nandun sa taas, So, ang tubo po ng ating mga halaman wala siyang kinakapitan kundi pabagsak, So, yun yung tinatawag nating tubong pababa. And marami po ako nilagay dyan na plants, At isa na po dyan yung mga photos, o halos karamihan po mga photos, Kung mapapansin nyo po yung ating mga halaman dyan, sobrang tagal na, At nakailang putol na rin po ako dyan, At yan po, nakita nyo na yung kanyang mga dahon is usually mga maliliit, Habang humahaba po yan, nakakapag-produce po yan ng pantay-pantay lamang na laki ng dahon, At tingnan nyo yung mga photos natin, ayan, So, wala kayong nakikitang ibang size, kundi pare-parehas. So, kung gusto niyo nung ganyan, yung pare-parehas lamang yung kanilang dahon, yan po yung gawin nyo, yung pababang pagtubo. At bakit kaya nagiging ganyan, Sa kabila ng meron namang iba na yan kumakapit, Meron tayong ginawa dyan na kapitan, pero pabagsak pa rin sila, marahil dahil yung kanyang nutrients sa sobrang haba na rin, yan, makikita nyo na
limited yung napupunta dun sa mga lumalaylay na photos, ano. At ito po kasi mga photos merong mga tinatawag na aerial roots, no, na nadidevelop po, ano. At kapag halimbawa pong nakahang sila, yung aerial roots niya po yung gumagana, no. Naghahanap po ito ng lugar kung saan sila kakapit, ano, dahil nga ang mga photos na ito umaasa po dun sa mga kinakapitan, perfect ang tawag sa kanila, no. Yan, minsan sa hangin na lang sila nakakakuha. Napaka-limited ng nutrients na nakukuha, kasi kung ano lang yung nutrients sa hangin, tapos yung water vapor, yan po yung kanilang nakukuha, no. Kaya po ang tendency, hindi sila ganon katataba at kalalaki, no. Napaka consistent nila sa kanilang mga dahon na pare-parehas yung size, ano. So ayan po, makita nyo, no. Pakita pa ako ng ibang sample. Narito naman po yung ating yan, marble queen, ano. Pansinin nyo po, ito kasi medyo nasira na nga lang. Ito yung aking pinaka planters dyan, ano, bunot, no. Tapos nilaglag natin siyang pa ganyan. Wala kayong mapapansin dyan na malaking dahon, no. Halos pantay-pantay o mas maliit pa doon sa karaniwang mga yan, mga dahon nila, no. So ganun din po yung idea kapag halimbawang sa hangin sila lumalaki. Kita nyo yan, no? Parang naghahanap talaga siya, no. Although ito kasi unlike nung ibang mga halaman na sobrang tumatagal yung kanilang mga aerial roots, kaya nilang paabutin sa lupa or sa ground, ano. Pero this one photos po kasi minute times na natutuyo yung kanilang mga aerial roots kapag sobrang tagal na, no. Katulad po nitong mga to, kita nyo natutuyot sila, no. Kung halimbawang wala po silang makuhang yan, water vapor, ang tendency is matutuyo sila kagad, no. So hindi naman mamamatay yung inyong photos kapag nangyari yan, pero kung hindi sila makakuha po niyan, pilit nilang haba dun sa ibang part po ng kanilang mga stem, dun naglalabas ng mga aerial roots, ano. Kasi po ang aerial roots, tanda po yan, no, na kailangan nila ng sustansya. Kumbaga naghahanap sila kaya lumalabas yan, ano. Inadequate na nutrients ang nakukuha ng plants, may tendency na maglabas yan ng mga aerial roots, ano. So ito rin po yung ating photos, ano. Pero cute lang siyang tingnan kung nakabitin, ano, yung ating marble queen na photos. Usually nangyayari to dun sa mga hanging photos natin or hanging plants natin, ano, yung pag-display natin ganyan. Sa umpisa po kasi ang mga photos kapag tinanim nyo, halimbawa nag one leaf propagations lang tayo, no, o yung isang nodes lang tapos ilulubog sa lupa, ang tubo po niyan pataas pa, no. At yan, makita nyo ganyan pa yan, medyo malalaki pa yung mga dahon nila. May times din na masisigla pa sila, no. Pero eventually pag humaba po yan at bumagsak, no, pabagsak yung tubo niya, ang nangyayari po dyan is parang nawawalan sila ng sigla sa umpisa, no. Pero meron din naman po na gumaganda o bumabalik sa dati kapag halimbawa nilalagyan ng lupa. Kasi ito po, mentras humahaba ang inyong mga photos at kung halimbawa pong nakahang, dapat po supply kayo dyan ng supply ng nutrients, ano. It's either matabang lupa or fertilizer para po ma-achieve niya yung maganda at glowing pa rin na tubo, ano. Kasi po once po iyan na humaba na, medyo parang matamlay, dahil nga po humahaba rin sila, mas maraming dapat ipakain sa halaman at mas maraming nutrients na dapat na makuha niya, no. So kung halimbawa talagang lumaylay na, ang payo ko po ay maglagay kayo ng mas matabang lupa, ano, para po mas maganda pa rin po at maging masigla pa rin yung halaman. Puntahan naman natin tong ating mga photos na pataas naman yung tubo, ano. Ito po yung mga nakapol, ano, yung mga nakapol natin na photos.
kapag yan talagang kumapit na, no, nakita nyo po yung kanyang mga roots. Ito yung aerial roots niya, kasi nakikita natin sa mga pababang mga photos yung aerial roots niya po natutuyo paminsan kapag matagal na, matanda na. Pero ang pagkakaiba nila, itong pataas na tubo, yung mga pinapakapit natin sa pole at kung saan saan, yan po yung nangyayari. Mas humahaba po at kumapapit yung aerial roots niya kung saan saan nakakarating. Kita nyo, mas yan, napapanatili po yung continuous na pagkapit nitong mga aerial roots. So ang tendency niyan, dyan po kukuha ng sustansya, dyan kukuha ng water, no, yung inyong mga alaga na potos. For example po, kung halimbawa nagsimula kayo, pakita ko sa inyo to, dito halimbawa yung iba kumapit sa mga pole at sa pader, pero itong naiwan, ayan, bumaba dyan, ayan, kita nyo, maliliit yung napoproduce na dahon. Pero kapag halimbawa pong itong ating photos, yan, tumagal na sa pagkapit po dyan sa pole, mas malaki po yung napoproduce na dahon. So hindi lang po sa mga pole, itong aking area dito, sanib puwersa na yan kasi kumapit na rin sa pader. Pansinin natin, kapag maliit pa, ganyan nagsisimula, yung kanyang size, pansinin niyo yung pagkakaiba ng kanyang mga size, palaki ng palaki, So habang ang inyong photos po ay papataas at may kinakapitan, mas malaki po yung napoproduce nilang dahon, unlike dun sa kanina na pababang pinakita nating style, maliliit po. Ito po, tingnan nyo kung gaano kalalaki na, ang lalaki na ng kanyang mga dahon, na halos ilang kamay na yung kasya sa atin. So hanggang dun pa. So ang mga photos na ito ay nakakapag-develop din ng malaking stem, unlike dun sa mga nakapaba, maliliit na stem yun na po produce nila. Dito po may chance na maging ganito kalalaki, parang mga woody yung inyong mga pinaka stem, tapos po yung kanyang mga aerial roots mas madami kapag halimbawang nakakapit, mas masinsin yung paglabas po. So ito hindi na magiging aerial roots kapag halimbawang kumapit na, o kinakapitan na, dahil magsisilbing ugat na mismo siya o main roots na ng halaman. Sa ganyan paraan po na meron siyang kinakapitan, meron siyang way para maging stable, mas maraming sustansya na kukuha niya, at mas yan, nagkakaroon siya ng malaking stem, at kapag nag-produce ng malaking stem, syempre mas malaking dahon yung napoproduce niya, So yan po, pwede rin sa pader ikapit, pero pansinin nyo, ang nakakatuwa kasi dito, yung aerial roots niya po ay nagmistulan ng kahoy, at ayan, napakaganda. And eventually po, yung kanyang aerial roots na naging kahoy niya, pupunta po yan, sa pinaka lupa. Yun yung sinasabi ko kanina, na maghahanap po yung kanyang pinaka aerial roots ng ground o mas maraming sustansya. So ganyan po yung mga halaman, meron silang sariling paraan para makasurvive dito sa mundo, So kahit hindi mo po yan i-guide, talagang mangyayari sa kanila yan, Pero tayo, sa simula, dahil mga bata pa yung ating mga plants, mga babies pa, pwede natin silang turuan na kumapit, i-guide, kumapit sa mga pole, kumapit sa mga pader, o kung saan nyo man gustong pakapitin na parte ng bahay nyo, At yan, sa pamagitan yan, makakabuo siya ng mas malaking dahon. Yan, sa mga puno rin po, pwede nyo pong pakapitin ng inyong mga photos. So dito sa ating garden, isa yan sa mga ginagawa natin, napakalaki po ng nadi-develop na mga stem, So ito po, nakita nyo, sobrang tagal na,
At may times nga po na ang nangyayari kapag halimbawang yung inyong photos ay pinakapit nyo sa puno, tapos eventually naputol dahil sa katandaan, sa katagalan o ano pa man, may times po na ito ay mabubuhay pa rin kung halimbawang nakakapit siya, no. Sabi ko nga, ito ay isang epiphyte na halaman na talagang kaya niya pong mag-survive sa pamamagitan po nung kanyang kinakapitan, ano. So, maaring dito siya nakakakuha ng sustansya sa kanyang punong kinakapitan. So, ayan po yung malalaking dahon. So, narito yung aking ginawa, no. Almost ilang years na rin itong aking coco tower na tinatawag, no. So, kung wala kayong puno sa inyong bahay na pwedeng kapitan or ayaw nyo naman sa mga wall, pwede kayong gumawa ng ganito, no. Kung mapapansin nyo, dito ko pinagagapang yung mga photos natin din, no. So, ang laki na rin yan, no. Laki ng mga na-produce na dahon. And sa pataas na tubo, dyan nagagawa yung varieties na giant photos, no. For example, ito, yung ating napakalaking, yan, hindi nyo akalain photos, akala nyo philodendrons, ano. Pero ito po yung neon photos, no, na napakalaki, no. At kita nyo, pataas yung tubo niya. So, isang way rin po yan para magkaroon kayo ng isang varieties. Actually, ang giant photos po is hindi naman ibang varieties. Ito lang po yung talagang lumalaking photos, ano. Kaya pag sinabi niyo, oh, meron ka naman giant photos, actually malalaki lang po yung photos na papatayo po yung kanyang pagtubo, kaya naman lumalaki din yung dahon. So, pansinin natin yung mga pababang tubo na neon photos, ganyan lang po yung laki niya, no. Ayan po, hindi siya lumalaki ng mas malaking malaki at maliit lang po yung tubo niya, no. Hindi po katulad ng ating nakapataas na patubo na neon photos na malaki yung napoproduce na dahon. So ayan, nakita nyo na po yung pagkakaiba ng dalawa, no. Yung mga pababa na tubo ng photos ay mas maliit, no. Yung naman pong mga papataas yung tubo mas lumalaki po, ano, yung dahon. So yung iba kasi ayaw naman nila na sobrang laki dahil takaw space din, ano. So it's your choice naman, ano. Pero pinigay ko lang sa inyo yung magiging itsura ng inyong photos kung halimbawa pong pataas or pababa yung kanyang tubo, ano. And ayan lang po mga ka-MDP, thank you sa inyong panonood ngayong araw na to sa ating video. Salamat din po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment, ano. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yan itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!